Mga ka-GP Natics. Itong si Digong Duterte, mga kababayan, nanghihina na po ata. Iniiyakan na itong si Daday Diggs ng kanilang mga supporter. May kahilingan po si Tatay Digong ngayon, mga kababayan. Uy, nakikitatay Digong ka na rin, GP. Kunwari lang, kayo naman. 'Di ba? Meron po siyang panawagan na kung saan po ay sabi niya, matanda na raw po siya. At gusto niya ay kung mamamatay daw siya, mga kababayan, dito na lang daw po sa Pilipinas. Iuwi na daw siya ni Sara Duterte. Ang problema, mga kababayan, paano siya makakauwi? 'Di ba? May kaso pa siya. Sabi nga ni Attorney Cristina Conti, ang pinaka minimum halimbawa ay more than 2 years. Pero kapag siya naman ay guilty, mga kababayan, minimum 3 years to 9 years. Or 9 years to 30 years ang kanyang bubunuin doon. So maliwanag na kapag umuwi itong si Digong, mga kababayan, ay talagang baka nandoon na nga sa jar o kaya naman nakakahon na itong si Digong Duterte. Now, hindi natin kinukutya, pero siya naman po ang may kagustuhan ng mga bagay na ito. Masyado niyang tinatarantado, masyado niya pong hinahamon ang ICC. 'Di ba? Kahit sa Quadcom, sabi niya, sisipain niya yung ICC at kung gusto niya daw, mga kababayan, raratratin pa daw niya ang mga ito. Oh. Ngayon, anong nangyari sa kanya? Mga ka-GP Natics, di na karma. 'Di ba? At saka palagay ko, kung bakit nangihina itong si Digong Duterte, meron ba kayong idea? Mga kababayan, mga ka-GP Natics, kung bakit nangihina si Tatay Diggs? Kasi sabi ng iba, itong si Tatay Diggs daw ay binibigay naman lahat ng kanyang mga hiling. Binibigay naman lahat ng kanyang mga gamot. Ang tanong ko kasi dyan, naibibigay ba lahat ng bagay na gusto ni Digong Duterte, mga kababayan? Alam naman natin, etong si dating Pangulong Duterte, kailangan po ng isang bagay. 'Di ba? Yung isang bagay na talagang Pilipinas lang at China ang magbibigay sa kanya. 'Di ba? So kung iiyakan ninyo ito na nanghihina na kunwari, palagay ko, mga kababayan, yan ay nagpapakuha lang o nanghihingi lang ng awa sa mga Pilipino. Kahit iyakan nyo ng iyakan yan si Tatay Digong, walang mangyayari dahil mananatili pa rin siya doon sa dahig. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo sa bagay na yan, mga kababayan. Ito yung sinabi niya kay Sara Duterte. Uy, nasan na Sara? Ba't inalis mo? Nawala Teka lang po Nawala. Nawala nga. Kukwento ko na lang sa inyo, di ba? Yun naman talaga yung sinabi niya na siya daw po ay matanda na. Mamamatay na daw siya. At gusto niya na kapag namatay daw siya, mga kababayan, ang kahilingan niya ay dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, ang mga Pilipino ay nagsalita, mga kababayan, mga ka-GP Natics, napakaswerte mo naman na matanda ka. Yun ang mga komento nila. Napakaswerte mo naman na matanda ka. Yung mga supporter nyo, mga viewer nyo, mga DDS, ay talagang nagiiyakan. Pero ang sabi ng mga tao na against kay Digong Duterte, mga kababayan, ang galing mo. Ikaw, hinihiling mo kung saan ka pwedeng mamatay. Kung saang bansa, kailan, yun ang kahilingan mo. Pero yung mga tao na ginawa nyo ng kabuktutan, na pinagpapatay nyo walang awa, ay hindi man lang nakahiling. O baka naman humiling ang mga ito na wag nyong patayin, pero pinatay nyo pa rin. Yun po, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ang sinasabi ng mga netizen doon sa pahayag ni Digong Duterte na
Aba, ang tao pala pwede palang mamili kung saan niya gustong mamatay. Eh paano ka pa makakapamili ngayon? Nandyan ka sa dahig. 'Di ba? Tapusin mo muna iyong kaso. Kapag halimbawa, sabi nga nila ah, suspect is innocent. Mali. Suspect is presumed innocent until proven otherwise. 'Di ba? Oh, so ibig sabihin mga kababayan, may pagkakataon ka pa, Tatay Digong. Pero kung ako sa'yo, total, wala ka na rin kawala eh. Kahit pa makumpleto or kinumpleto na ng anak mo ang legal team ninyo, wala pa ring mangyayari. Sabi ni Kaufman, siya daw ay mananatili until the last breath. Until the end daw, sabi niya ganun. Walang last breath. Until the end, sabi niya ganun. Mananatili daw siya na counsel ni Digong. Uy, hanggat may pera. Di ba, Naomi Shin? Oh. Natatawa talaga ako dito sa mga supporter nila at kung ano-ano naiisip ni Digong dito. Mga kababayan, bumabalik sa kanya lahat eh. Kasi ang mga tao ngayon, meron din silang mga talagang hindi mo na mapipigilan na magsalita sa galit po nila kay Digong Duterte na nawalan ng pamilya, nawalan ng kamag-anak, nawalan ng mahal sa buhay, 'di ba? Pero inyo nagde-demand siya na, "Oh, matanda na ako, gusto ko mamatay diyan sa Pilipinas." Pwede ba 'yun? Mga kababayan, alam mo sa sarili mo at gusto mo kung saan tayo naman hinihiling natin 'yun. Tayo, gusto nating mamatay sa mga katabi ng mahal natin sa buhay, sa sarili nating bansa. Pero para sa akin, hindi ikaw yung may karapatan na humingi ng mga bagay na yan. Kasi look at those 30,000 people who killed under the war on drugs, mga kababayan. 'Di ba? Hindi naman sila nakahiling eh. Marahil ang iba dyan humiling, huwag niyo po akong patayin. Sila Kian, mga kababayan. Yung si Francis Arnaiz ba yon? Yung Arnaiz, 'di ba? Anong kanyang hiniling, mga kababayan? Wag po. Tama na po. May exam pa po ako bukas. O kita nyo nga, yun humihiling pero anong ginawa? Isinako. Mga kababayan, sako ng plastic. Plinastic po yung kanyang mukha, yung hanggang dito para hindi po makahinga. O, tapos etong alleged criminal na to, alleged murderer, na umaamin naman dun sa kanyang mga pahayag na siya ang bumomba, pumatay doon sa mga tao dyan sa Domoy bombing, mga kababayan, ngayon humihingi at sinasabi na matanda na ako, gusto ko mamatay sa Pilipinas. Sabi ni Myra Madyasan, hindi makapagmura kaya ng ihina, Sir GP, o kaya lalakas yan kung may mapapatay siya. Hindi, palagay ko, mali ka dyan, Myra. Kayahin na siya ng ihina, wala siyang pampalakas. Ano ba yung pampalakas niya? Pentagong, gong. Diba? Wala din siyang, Mary Jane, nasan ka? Diba? Wala siya ng mga bagay na yon. Hindi niya nakukuha yung mga bagay na gusto niya. Alam niyo naman dito sa Pilipinas kapag nandito siya, mapapansin niyo, Sara Duterte, si Digong, pag nandito, mga kababayan, kaliwat kanan ang mga nagrarally. Kaliwat kanan ang mga nanggugulo. May mga pagtitipon sila. Diba? Na nagsasalita against this government. Pero habang sila ay nandun, nakikita nyo kung sino yung mga pumupunta lang sa rally, yung mga nandun din. Dito, wala pong nabubuo ng mga rally. Wala pong nabubuo dito ng mga aktivista na against kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang ibig sabihin nun, ang makinarya nila ay hawak ni Digong. Ang may signal, kapag itong mga to ay dumami ang tao, nanggagaling din kay Digong. Ayon nga kay Robin Padilla, siya ay alam niya ang nangyayari na may bayaran. Kaya dumadami ang tao sa mga rally, mga kababayan. 'Di ba? Oh. Sabi ni Robert,
Palaos na kasi yan, sobrang yabang, huwag kang engot boy. Sino ba? Sino ba? Ah. Eto pa mga kababayan, pag